kung Kunsihal at Vice Mayor George Elias ay tahimik na nagdurusa. Pinalayas kami sa aming session hall kaya napilitang mag-session kahit sa hagdanan. Grabe. Tinanggalan kami ng aming opisina. Nawalan kami ng staff dahil hindi sila pinasisweldo ng City Hall. Nako. Kahit driver at security detail ay wala na si Vice Mayor dahil zero ang aming MOOE. Nako, kawawa naman ang ating kaibigan na Vice Mayor. Wala kaming pera kahit pambili ng papel para sa opisina namin. Ani ni Councilor Carlo Papa na chairman ng Committee on Appropriate Session. Oo, dismayado rin si Councilor Myla Valencia na pati mga barangay na sinasabing kalaban umano ni Cayetano ay hindi nakaligtas dahil iniipit umano ng City Hall ang kanilang realty property tax o yung tinatawag na RPT. Tama po. Here. Oo, binanggit pa ni Valencia na sa ginawang pag-ingay ni Senador Cayetano hingil sa usapin ng MOEE sa Senado, marapat aniya ang totoong nangyayari dito sa Taguig naman pag-usapan at bigyan ng pansin. Nako, tama yan. Ano? At oo. Kasi kung bibigyan ng pansin ang nasabing mga reklamo na nasabing konsehal, Vice Mayor, yung pang-iipit sa mga realty property tax o yung tinatawag na RPT share ng bawat barangay. Aba, malaking halaga po yan, di po ba, sir? Malaki po yan. Oo. At kaya po, tayo ay nananawagan po sa tanggapan po ni Mayor Lani Cayetano na sana po ay itong nasabing nakalagay sa dyaryo ay kanyang pagtuunan ng pansin para na sa ganon, paano niya ngayon may papaliwanag sa taong bayan, lalo po dyan sa Taguig na sinasabing ang kanyang asawa ni si Peter Cayetano ay nagbulgar ng mga katiwalian sa Senado at ngayon, naiipit ngayon sila ni Cayetano na mayor ng Taguig dahil din sa pang-iipit. Tumpak po. Grabe. No, nagbulgar siya. Sumikat siya. Pero pagdating po sa Taguig, ano po nangyari? Bumalik po sa kanilang mag-asawa. Yun ang pinakamabigat na parte na kanyang ibinulgar at nabulgar naman ang katiwalian ng Taguig City Hall. Tama po, para sampal sa tubig po, bumalik sa mukha niya. Oo. At yan po yung ating panawagan. Kaya po, nasabi dito sa lumabas din sa Tonight, ano? Tonight po ito eh. Totoo po. Oo. At dito malabo lamang ang nakalagay dito. Senador Alan Peter Cayetano made big issue against the Senate President allotment and budget in the Senate, but the same thing in actually happening rights in his own backyard, courtesy of his wife, Taguig City Mayor Lani Cayetano. Yan po yung sinasabi natin. Sabi nga, bago mo husgahan ang iba, tingnan mo muna kung may muta ka sa mata. Tama po. Tama po. Bago linisin yung sariling bako ng iba, linisin mo na yung sarili niyang bako. Yes, oo. At dito ay tinitiyak na naman natin na susubukan po natin na tawagan ang tanggapan po ng nasabing PIO ni Mayor Lani Cayetano. Antabayanan po ninyo at susubukan po natin na kontakin. Kung kayo ay may mga reaksyon o gusto nyong makishare sa aking talakayan ngayon hapon sa aking programa, pwede po kayong tumawag sa 480-5812. Araw-araw po itong programa ko, no? Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. At dito ay makikita po ninyo na live ko po tinatalakay ito.
sa aking programa. Kung bukas na po yung internet ninyo at makikita nyo po yung aking tinatalakay ay mapapanood nyo po at mapapakinggan dyan sa nasabing internet TV ninyo. Salamat po. Oo. Salamat. At bukas na po ba yung internet TV nyo? Oo po, naka-open na po. Oo. At siyempre binabati ko ang buong staff ni Barangay Captain Attorney Henry Dueñas, no? South Signal. Barangay South Signal. At siyempre binabati natin si Mary Jo Navarra, Catherine Clapis, ng Barangay South Signal na siyang nagbukas ng internet. At siyempre yung administrador ng nasabing Barangay South Signal, no? At lahat po ng staff ng Barangay South Signal ay binabati po natin na magandang hapon. At sa lahat po ng mga kumukuha ng clearance dyan, at siyempre lahat po ng botante, tandaan po ninyo, ang lahat po na sinasabi sa atin ng ating mga nakaupo ngayon, kagaya po na nangyari ngayon, yung parang bumirang po na bumalik po sa mag-asawang Cayetano, ay tingnan nyo pong mabuti. Pag-aralan nyo mabuti kung sila po ba ay karapat-dapat pa na manatili bilang isang senador at mayor ng nasabing Taguig. Di ba? Opo. At lahat po ng kanyang kasama doon sa pagmamalupit, piliin nyo po. Piliin nyo po dahil ngayon lamang kayo makakabawi sa kanila. Sapagkat yung ginawa po nilang pagmamalupit sa kanyang mga kababayan at bumoto sa kanya para magtiwala sa kanyang sinumpaang tungkulin na maglilingkod sa masa. Lalo po dyan sa mga tiga-Taguig. Ang nangyayari po ngayon parang bumirang po. At saka yung mga bumotong yun. Oo. At yan po yung pinakamabigat na ang lahat ng mga ginagawa ng mga botante na bumoto po sa kanya ngayon po ay nagsisisi na. Dapat talaga magsisi sila. Oo. Mga bulok, mga bulok. Nagsisisi na sila dahil sa ginagawa po nila sa nasabing pangyayari na yan. Ang ipitin mo yung share ng barangay, yung realty property tax, kawawa naman. At yan po yung sinasabi natin. Sabi nga, ang pag-asa raw ng bayan nasa kabataan. Ewan ko, hindi po ako naniniwala dyan sapagkat bata nga sila Lani at saka Peter Cayetano. Nang magbulgar po siya, akala ko napakalinis po niya. Ang nangyari po, tumama po sa kanilang mag-asawa. Nakakahiya naman po yan, Senador Peter Cayetano. Kung ano po ang ingay nyo sa Senado, ngayon po kayo mag-ingay na mag-ingay para na sa ganon ay malaman po ng taong bayan, yung sinasabi po na napakalaking budget na ipinasa ng mga konseho dyan sa Taguig at kung nasaan napunta. Yan po yung katanungan natin. No? Yan po yung katanungan po natin sa mga alipores ni Mayor Cayetano at saka ni Senador Cayetano. Ang galing mo, Mayor. Kawawa naman po yung iyong mga kababayan kapag po yan ay babalik na naman po sa inyo. Ito pong eleksyon 2013 na to. Nakakatiyak po ang mga tiga-Taguig na mahihirapan po kayo na makaungos sa mga kalaban nyo dahil dito sa pangyayari po na to. Diba? At nakakahiya po yan kapag dumating po sa punto na ang taong bayan po ang mag-alsa dyan sa Taguig para ikaw ay ibaba sa iyong pwesto. Kung yung mga tiga-Comelec ay hindi po kayo agad-agad na ibababa, pero kapag ang taong bayan po ang naghusga, nako, aywan ko lang po,
Sana po, wag mangyari po yung nangyari po sa ibang lugar. Ha? At dito ay ang panawagan natin, magkaroon naman po kayo ng pangunawa doon sa mga kalaban po ninyo. 'Di ba? Dapat kung hindi man ninyo sila kakampi, suyuin nyo. Suyuin nyo sila. Ang nangyayari po palibasa, ang gusto ninyo, dahil kayo ang mayor, agad-agad ay pupunta sila sa inyo. Hindi po mangyayari yan. Nangyayari lamang po yan kung ipakita nyo na parehas po kayong lumaban. Huwag po yung may tinitingnan kayo dahil kakampi po ninyo. Ang higit po nyong pagtuunan ng pansin, yung mga kalaban po ninyo. Dahil sila po ay hindi nyo po kabig o yung nakukuha pa. Ang kailangan po, sila po ang bigyan nyo ng maraming proyekto para ipakita nyo po, ito, kahit hindi ko kayo kakampi, ibibigay ko lahat ang suporta ko sa inyo para malaman po ninyo na ako ay hindi po pumapanig kahit na kanino. Dapat ganon. Ibigay ko sa inyo yung RPT ninyo. Ibigay ko lahat ang share ninyo dyan sa barangay para nang sa ganon, umunlad at may matulungan kayong mga tao na mga butante po natin dito sa Taguig. Ang hirap nga po dahil sa iilan ang ayaw pan sumama sa inyo, pinagmamalupitan. Hindi po dapat ganon. Huwag po kayong maniwala doon sa mga aliporis po ninyo na mali ang itinuturo. Ang dapat itinuturo po sa inyo, Mayor, hindi po natin kakampiyon. Bigyan po natin ng maraming proyekto. Tulungan po natin sila. Dapat ganon. Ang nangyayari, Mayor, wag ho natin tulungan yan. Kalaban ho natin yan. Hayaan nyo siyang mahirapan. Pero alam nyo po ba kung bakit sinasabi ko po yun? Kasi kahit pahirapan nyo po ang mga barangay captain o hindi nyo kabig, ang taong bayan po ang maaapektuhan. Dahil hindi po sila matutulungan ng kanilang mga barangay captain. Alam kong matatalino ang mga abogado na nakapaikot po sa inyo, attorney. Attorney Ikay. Ang chief ng PIO at kahit kailan na sinubukan po ng inyong lingkod na makapanayam, personal o hindi, by phone, hindi pa rin natin nakukuha. Hanggang sa kasalukuyan, sinubok po natin yan noong mga nakaraang pampanahon bago po lumabas ang issue nito sapagkat ito po ay nahawakan po natin ang nasabing mga problema sa Taguig. Ngayon, lumabas po sa iba't ibang pahayagan, ngayon po itatalakayin ko na naman to. Hindi po ako tumalakay noon sapagkat marami po ang nangangamba. Marami rin po ang pumipigil sa atin. Pero ngayon, may nagbulgar, sisigundahan po natin para nang sa ganon, malaman po ng taong bayan sa buong mundo dito po sa programa po natin, sapagkat naka-live po ito araw-araw, ay tatalakayin ko po yan. Kaya kayong mga taga-Taguig, lagi nyo pong buksan ang inyong internet TV. Itutok nyo po sa Wow Action Balita para nang sa ganon, ay mapanood po nyo ako ng live. At wala pong pinaliligtas ang programang ito, kahit sino pa kayo. At wag po ninyo sabihin napakarami nyong mga kaibigang mga reporter. At dito ay ilalabas ko po yan. Hindi po ako natatakot sa inyo. At ang pinagbabasihan ko po rito, yung lumabas po sa dyaryo. At kung reaksyon ninyo, ang tinatanong po ninyo, mamaya po, susubukan po namin tawagan kayo. Kaya maraming salamat sa inyo dyan sa South Signal, sir, at ayan. At pakitawagan mo nga ang tanggapan ng Taguig para na sa ganon ay malaman natin kung ano ang magiging reaksyon po nila doon sa nasabing
issue na lumabas ngayon dito sa tawagan mo nga ang Taguig para na sa ganon at yan. Ha? Oh, patay mo na at maraming salamat sa inyo diyan sa South Signal sapagkat yan po ay sinasabi po natin at subukan mo nga na ano at para na sa ganon ay malaman natin yung nasabing tanggapan ng PIO sa Taguig ay asan na ba yon? Ha? At okay, at habang hinahanap natin yung telephone number ng PIO ng Taguig at gusto po natin na makuha po yung mga reaksyon ng nasabing tanggapan. At kung papalarin po tayo ay nako, napakaswerte po natin kung tayo po ay nasabing mabibigyan ng pagkakataon ng nasabing City Hall. Eto, subukan po natin ito. Ito at itong tanggapan po ni Mayor. Subukan mo nga ito, tawagan. Para nasa ganon ay malaman natin at doon ay aalamin natin itong lumabas na issue dito sa nasabing dyaryo. At makinig po kayo bigyan mo nga ng kaunting Hello? Hello? Okay, magandang hapon, sir. Hello? Hello? Okay. At sa tanggapan po ba ni Mayor Lani Cayetano ito, sir? Ma'am? Ano po? Sa tanggapan po ni Mayor Lani Cayetano po ba ito? Hindi po. Sorry po. Saan po ito, ma'am? Sa admin? Wrong phone number po kayo. Ma'am, hello? Wrong number. Okay, subukan mo uli. Tawagan itong ano na tawagan? 533 ito, diba? Oo, sa admin yan eh. Ito, subukan mo ito. 533-7802. Oo. Itong nasa itaas. Parehas din? Subukan mo. At dyan ay gusto nating, kasi gusto po natin na malaman yung mga ginagawa po ng mga tig-tig-giig ngayon at kung dyan sa South Signal ay alam nyo po yung telephone number. The subscriber you dialed is not reachable. Yan po at gusto po natin na malaman yung nasabing telepono po ng tanggapan po ni Mayor Lani Cayetano. Paki-text nyo na lamang at o kaya tumawag po kayo dito sa tanggapan ko para na sa ganon kasi ayaw po nilang magbigay ng tamang impormasyon dyan sa Taguig kahit na makuha pa natin yung telephone number nila ay talagang hirap hirap na hirap po tayo Oo 628 at ayan po at gusto natin na malaman yung mga ginagawa po nila dyan sa may Taguig. At gusto rin po natin na makunan sila ng reaksyon tungkol po dito sa lumabas na to. Sa admin ba? Mayor's office. Okay. Oo. Okay. Ayan, habang inaantabayanan po natin ang pagsagot po ng tanggapan po ni Mayor. Ayan. Wala, wala pa sumasagot hanggang ngayon sapagkat sinasabi natin okay. Wala, wala.
Okay, wala pa rin at okay, ibahin natin yung yung nasabing tawagan mo nga yung Makati Police para nang sa ganon natin kahit yung para talakayin natin itong nasabing anak ng waiting na Makati Police. May mga number tayo dyan Oo. At asan na naman si Chris? Nawala na naman yung telephone number natin na Makati. At napakarami na naman nating sa Makati. At nako yan po at hindi natin malaman kung yung telephone number na naman ng Makati, yung Makati Police natin para na sa ganon nako. Okay, at patuloy po tayo sa ating sabi ko lalagyan ng pangalan yung Makati Police lalagyan para na sa ganun kasi babalikan kako natin yung mga na yan ay para yung hepe ng nasabing tanggapan na yan ay makuha natin ang reaksyon ng kanilang tanggapan sapagkat dito ay sinasabi nga po na itong Bob ang nasabing may pasakla at operator sa nasabing Tengko Street Corner Arnaez at ayan at pipilitin po natin na maiparating muli. Hello? Aba, parang alam nila At mukhang alam na po ng Makati Police na ang tumatawag ay ang programa po natin. Wag po kayong ganyan. Nako. At dito ay makikita po natin. At yan. Okay? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Oh, yes, Opo. Si Ed Rosales muli ito, ma'am. Sa yes, sir. Oo. Oo. Kukumustahin ko lang kukumustahin ko lang yung pwesto ni Bob. Nahuli na ba yung nasabing pwesto at may info na nakarating sa akin. Sinasabi po ng Bob na hindi raw po pa rin siya kaya kahit pulis ang magpahuli sa kanya. At ang sinasabi... Basta po may ebidensya, sir. Walang hindi kakayanin. Basta po naghanap na ng ebidensya ang kapulisan ngayon, sir. Oo. At mo kay Hepe yung kanyang pwesto peho Oo, sir. Oo. At pakisabi mo kay Kernel na hindi ako titigil hanggat hindi po nasisibak dyan si Bob alias Bob. Siya po yung may saklaan dyan, sa may corner Arnaez, Makati. Oo, yung sa baboy, sir. Yung pinakautin nyo na in-inform, sa akin. Oo, yan At pakisabi mo na lang kay Kernel na kapag nadali na nila si Bob, baka pwede ko siyang ma-guest dito sa programa ko, At susulatan ko siya. Siguro mabigyan nyo ako ng impormasyon kung itong pwesto piho ni Bob ay nahuli na, ng Makati Police. Di ba yung may saklaan, sir? Opo. Sa Arnaez po. Arnaez, Arnaez. Oo. Sakla yan, tsaka Carrera. Medyo Carrera. Oo. Ang nakalagay dito, siya yung management at saka ng waiting. Ito ang pinapa-operate na, pinapaano na yan namin. Ayan. Yan ang gusto ko. At dito sa programa ko, ako hindi naniniwala na yan ay palalampasin ni Kernel, Oo. At pakisabi mo kay Kernel, at kung mamarapatin po niya at mabigyan niya ako ng info pagkatapos na ma-operate yan, ay aanyayahan ko siya
dito sa aking Sir. programa. Oo, sige po. Oo, at Thank po, sir. oo, at bibigyan ko ng certification dahil doon sa pagkakahuli ng nasabing mga weteng anak ng sakla. Lahat po 'yan, ha? Oo, sige, Oo, sir. at pakiano na lang, ha. At tapos ito yung telephone number ko rito sa aking Sige po, sir. opisina, Tawanin ko po, ha. sir. Para mabigyan mo naman ako ng info kung huli na, ha? Oo, Okay? sige, sir. 480 480 5812 5812. Oo, at ang programa ko, no? At napapanood mo na ba ako? Oh, napanood na kita, sir. Okay. Tayo. Paano ba? Kamukha ba ni Tulfo? Apo, parehas tayo. Hindi nagkakalayo. Oo, at mas maitim lang ako sa kanya, no? Mhm. At pero mas magandang lalaki sa akin si Hepe. Aminado ka ba? Parehas lang din. Parehas lang ba? Parehas Pakisabi mo sa aking kaibigan, ha? At yun ay ang aking programa, araw-araw to mula Lunes hanggang Biyernes, no? Sir. At 3 to 5 p.m. 2 oras to. At gusto ko kasi making katandem ko ang hepe ng Makati Police sa aking programa, ha? Sige po, Oo, sir. yung tawagin naming police action. Ha? Apo. Okay, at maraming salamat sa iyo, ha? Oho, maraming salamat. Oo, at pakiulit mo nga yung pangalan mo para na sa ganun lagi kong maalala yung pangalan mo. PO3 Panis po ito, sir. Oo, at nako, tayong dalawa na lang magka-text, ha? Sige Oo, po. para na sa ganon lahat nung malalaman ko at mabubungkal ng aking grupo ay sa iyo ko iti-text, ha. At ito ibigay ko nga pala sa iyo yung cellphone number ko, ha. I-text mo ako, ha. Sige po. Oo. At wag mo ibibigay doon sa mga gambling lord, ha. Sige po. At ibigay mo lang sa iyo at saka kay Hepe, ha. Sige po. Okay, 0906 0906 112 112 72 72 37. 37. Oo. Sige po, sir. Confidential yan. Confidential tao. Sa'yo lang, ha? Sa'yo lang. At saka kay sige Hepe po. yan, ha? Okay, maraming salamat sa'yo, ha? Okay, sir. Maraming Oo, salamat. pakisabi mo kay Hepe, ha? Sana isa sa mga araw na to ay makakuha na ako ng info sa iyo, ha? Sige, sir. Okay, maraming salamat at mabuhay ka. Palakpakan naman, JR. Sige po. Thank you, Okay. sir. sa Thank you. pagtawag. Okay. po. Bye. Mabuhay ka. Okay, at nakatapos po tayo ng Makati natin, ano? Yung palakpakan natin, wala narinig. Wala na. At naka-off na eh. At yan. At okay, at nakuha natin yung nasabing Las Piñas. Kukumustahin po natin ang anak ng weteng sa Las Piñas. At sa susunod po, ang kakalampagin po natin itong WPD. Ano ba yan? Ha? Yung sinasabi po natin sa WPD, ha? Nako, ha, sinasabi po ninyo na yung nasabing mga ano dyan sa WPD, wala kuno we. Peh! Yan po yung sinasabi natin. Ha? Ano po itong mga nasabing ano? Ha? Nako, ha? Naku, naiwan ko pala yung isa. Ha? Naiwan ko pala yung Maynila ko. Ha? Nasaan kaya napunta yon? Ha? At syempre maraming salamat doon sa mga nanonood ngayon sa akin sa South Signal. Ha? At sila po, lahat po yung nanonood ngayon. At yan, tawagan mo nga yung Las Piñas Police para na sa ganon ma-follow up natin itong nasabing ipinarating natin. At Ernie? Yes. Oo, at yung nasabing sinasabi ko sa iyo na anak ng mga weteng, anak ng saklaan diyan sa WPD, at sabihin mo ay may hawak na ako mga dokumento. Ganun ba? Oo, at ang gusto ko makuha ko muna sa iyo yung letter na nakuha mo.
Alin, ako, 10-4, ano? Yung letter na galing kay District Director. Oo, nasa akin. Okay, itabi mo at Okay. Hihingi tayo ng kopya dito sa Manila Police District yes, Station. at sabihin mo ay may hawak ako mga dokumento na magpapatunay na yung bawat lugar dyan sa WPD ay mayroong mga saklaan, anak ng weteng, anak ng sakla. Anak ng weteng, ha? Oo, anak ng... Maraming kandidato. Alam mo, kapatid de Rosales, maraming kandidato ngayon. Ako, tumatahimik lamang. Pero kukunin ko mga pangalan nitong tinamaan ng magagaling na ito, ha? Okay. At kung nakikinig ang ating putihing NCRPO, okay. Alam mo na, si Director, ha? Oo. At sisigaw ko sa kakarapan niya to. Go. Sana nakikinig siya sa mga sumandaling ito sa programang Action Balita Kakampi. Oo. Samantala, kapatid de Rosales, regarding sa sinasabi mo, ay yan nga nagiging usap-usapan ngayon dito sa lungsod ng Maynila. At yan ay nagsimula. Di umano lang naman, wala tayong pinapanigan dito nung nagsimula yung iritahan na sinasabi nila kay Isko Moreno at dito nga kay Dirty Harry at Asyok Salonga. Plus isama mo si Kernel Layog. Kaya naman pinunto naman ang kabilang panig na ganun pala, bawal pala ang sinasabing sugalan. Bakit may mga focus ng karera? Yes. Bakit meron tinatawag na video karera? Yes. Alam mo, meron akong nakausap, kapatid na Eddie Rosales, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila. Okay. Much better daw. Yung sinasabi ko madalas na bisita iskinita. Oo. Yung bisita iskinita, pulo-pulutong daw di umano ang mga video karera. Ngayon ang tanong dyan, this is the question. Who is the owner of the said video karera? Yan ang mga tanong. Mga pulis daw, Ernie. Mga pulis ang nakalagay dito sa aking listahan. Ganun ba? Kasi may mga sinyalis pa to. Ako, wala akong pinapersonal dito. Tayo ay pumupunto lamang dun sa mga sigaw ng ating mga kasambahay na kung saan ay permisyo katulad ng yung sinasabing PisoNet. Yung PisoNet na yan talagang masasabi mong hindi lang disturbance yan, hindi lang obstruction yan. Yung sinasabi allowing or scandal, napakaingay. Nagtataka naman ako sa mga munisipyo, bakit hindi binibigyan ng proper investigation regarding that bago magbigay ng permiso? Yes. Meron pa rito, sinasabing sabong. Dati ang sabong ay sinasabing malalaking manok. Ngayon, yung mga parang bantam na mga punggok ang naglalaban, kaya punggok pinantari nito. Kaya pag tinamaan sa leeg, ang mga kasambahay nating naglalakad, siguro ang tahilang dito kakapiranggot, pero matindi, matalim. Kaya sinasabi mo sa akin ng mga illegalista, kaugnay dyan, may order. Kumikilos naman ang sabing tanggapan ng mga polis. That is an order, obey first before you complain. Regarding that, Sa pamamagitan nga ng ating programang Wow Action Balita, Kakampi, ay yan naman ay ginagawa naman ang paraan ng ating mga kapulisan. Ako'y nagpapasalamat muna rito kay Sargento Garcia at sa paggamit ng komunikasyon sapagkat napakalaking bagay nitong 3K na sinasabi. Komunikasyon, koordinasyon, at kooperasyon. Tama at yan. saka yung paglilingkod na sinasabing disiplinado, hindi abusado, kundi serbisyo para mula sa taong talagang nangangailangan. Kaya yung mga pulis dito, pinasasalamatan ko. Dahil pagpasok ko dito, mga nakangisi to, hindi walang nakasimangot dito. Tama yun. Saan lugar yan? Saan lugar? Manila Police District Station 1. Si kaibigan natin, si Colonel Marvin Marcos. Okay. Yung laging nakangiting Colonel. Di buti ka, hindi pinupolitiko to. Hindi katulad ng araw sa Quiapo, hindi pa nag-iinit ang pet ng isang PCP commander. May kumakandidato na. Pati banal na aso at santong kabayo nakikialam sa trabaho ng pulis. Alam mo ba yung banal na aso, santong kabayo? Direktamente. Okay. Pangalanan mo. Pare. Hindi pa nag-iinit yung itinalaga dyan sa lugar ng Plaza Miranda. May iniintriga na. Yes. Meron yatang manok na gustong malagay dyan. Yung panahon ni Zamoranos. Kung nakikinig si Zamoranos, all things must pass now. Nakaraan na yan di ba? Kung may pagkakataon tayo rito, sana naman, with your respect, huwag naman sanang ganyan. Hayaan mo munang makapaglingkod muna yung mga tinalagang PCP commander na karapat-dapat. Bago naman po ninyong husgahan. Kanina
kinakausap ko ang ilang pulis, hindi ko babanggitin ang pangalan, kapatid ko. Sige, Merong sige. silang suri na yung problema tungkol sa pagpamemedical ng mga suspect at victims sa mga ospital. Alam mo bang sinisingil ito? Itong government hospital sinisingil daw di umano ng 100. Grabe yan Paano ko ang baon ng pulis 100 piso? Kung nakikinig po ang ating pinakamamahal na butihing NCRPO Director, yan po ang nagiging karanasan po ng mga pulis. Ang baon nila minsan ang 100 piso na sana pambili man lang ng tinapay at kape, naiaabono pa doon sa mga suspect na nahuhuli po ng mga pulis. Pagdating po sa ospital, hindi naman whether you like it or not, you must pay the amount of bago yan hospitalization. Kaya ito, kaharap ko rin to si SPO Tobias. Baka gusto mong makapanayam to, kapatid ko. Okay, magandang hapon sa iyo. Medyo napalabiro itong mga pulis dito. Alam mo, kapatid ko Dito sa pagsumbong, si Sargento Garcia ang nandirito. Okay. Alam naman kung may mga pagkakataon sila, sinasabi ko nga sa kanila, tayo ay nasa website, hindi biro itong ginagawa natin. Kaya nagpapabangkit ko na mga pangalan nito, dahil ito yung mga kaibigan natin, malalapit ang damdamin sa atin. Alam mo, Ernie, pagka nabanggit ang pangalan ng mga yan, sa programa natin, buong mundo ang nakikinig dito. Hindi po ito pakanto-kanto lamang na programa. Dagdag ko pa dito, kapatid na Eddie Rosales, sasamantalin ko pagkakatabi, may nag-text sa akin, nagbigay ng mensahe. Regarding naman sa sinasabing mga barker na pulo-pulutong dyan sa lugar ng Blooming Treats. Doon sa ilalim ng tulay, dyan sa Team Mapwaraw. Meron mga hoodlum daw dyan na mga nakasibilya kung manghingi sa mga tsuper, 10 piso. Ang tanong, sino kaya ang nakikinabang sa mga tinamaan ng hudas na to? Di yung mga nasa traffic, yung mga tarantadong yan na mahilig mangotong. Ganun ba? Yung mga nakasibilyan, ang lakas ng loob, hindi naman ito. Mayroon nagbibigay ng proteksyon dyan sa mga tarantadong yan. Tinawag ko ito sa direktamente sa tanggapan ng Traffic Bureau. Ang sabi, i-report daw sa operation. Pero until now, they are not doing good regarding the complaint of those chauffeur, yung mga driver. Alam ko, nakikinig si Colonel Nava. Yan ang pinaka-chief daw ng traffic, Reynald Nava. At ayan, Ernie, kunin mo yung buong pangalan niya ni Colonel Nava, i-text mo sa akin, pati telephone number. Reynaldo Nava, nalapitan ko to, nang bobola para ako. Colonel, hindi ako marunong mambola. Ganon, mapulero daw ako. Colonel Reynaldo Nava, nilagay ka dyan, nagsusumbong kami sa inyo, asikasuhin niyo po yung mga barker dyan. Kasi ang nangyayari, Ernie, palibasa, hindi yan under ng district director ng MPD, si Colonel Nava. At kaya po, kaya pinakukuha ko sa iyo, ang gagawin natin, susulatan natin si NCRPO para nang sa ganon ay papuntahin natin yan dito sa programa ko. Very good, very good. Yan nga gusto ko malaya sa Balancing Panic na katwira. Inapo lamang niya sa punto de vista na pagbuka ng bibig, dinadampot ko kagad. Either ito ay negative or positive. Wala tayong personalan dito. Kung ang pulis ay dapat nating angatin natin. I-welcome natin sila. Hindi para usikin itong mga mamanto. Isang pinupunta ko rito, yung dinadahinga nila, ayoko ng pangalanan, yung pagdating sa medical system, ay dinala sa ospital, nag-aabono ang mga pulis. Sabi pa nga ng isang pulis sa akin, hindi ko nasasabi kung saan lugar nagsalita ito doon sa kanyang kinalalagyan. Dapat daw magtayo ng hospital ng pulis. Pulis ka mga asikasuhin dahil nga minsan nag-aabono Ganun. Paano kung 100 piso nga lang naman ang baon ng pulis na ito? Aabono pa yung 50. Ngayon daw, 100 na raw hinihingi. Di umano. Nako, grabe. Tinamaan na magaling. At minsan nga, puntahan mo nga yung hospital na yan at ma-interview natin yung director. Minsan nagdadala sila dito sa Jose Reyes Hospital. Puntahan mo nga yan, Ernie. General Hospital, pagka meron akong dinalang pasyente dyan, merong bayad na yung ultrasound, kapag ka kinuha mo ang result, magbabayad ka pa rin na mahigit 100. Anak ng wedding talaga. Ayan, nung dinala ko yung pasyente para yung ultrasound, nalaman ko yung result. Para malaman namin kung ano ang findings, kapatid na Eddie Rosales, sa pamamagitan ng programa mo, Wawak sa Balita, Kakati. Abay, sinisingil ako ng 100 na tinamaan na magaling. Ito ay meron tinatawag na official receipt na the said ultrasound was paid already.
Okay, at gawin mo ganito, Ernie. Pumunta ka roon at kunin mo yung pangalan ng direktor at interviewin natin yung mga tarantadong yan para na sa ganun ay malaman nila na mali na yung kanilang mga ginagawa at patakaran dyan sa ospital. Pero di umano ay semi-government na. Ayun lamang yan. Hindi ko sinasabing totoo yan. Biro mo na may result na ng ultrasound, binayaran na ng kulang-kulang na 300 bucks. Oo. Ngayon, pagka gusto mong malaman ang sinasabing resulta dito, pupunta ka ron sa isang departamento at maniningil sila ng halagang 100 piso para makuha muli yung findings. Ayun, kunin mo yung pangalan at pati yung telephone number. Ang iba natin kapatid na may mga outlet yan, ano? Tayo, gumagalugad tayo, may mga lihim na kumagkamisan. Hindi ko naman sinasabing kalokohan o policy ng hospital yan. Pero pagka government hospital, this is between life and death. Kinakailangan gamutin mo. Oo. Wala't mayroong pera yan. Pagka dinala yan dyan sa ospital. Para matinig ang kanilang pintig sa positibong sistema. Alam mo, Ernie, patakaran sa isang ospital. Wala't mayroong pera yan. Basta, Hindi ko pala banggitin yung mga pangalan ng pulis, pero yan ang dinadaing ng mga pulis. Nata-abono sila sa pagbabayad ng medical sa mga suspect at victim. Anong ospital? Anong ospital? Para sa mga... Hospital. Ha? Jose Reyes. Jose Reyes. Okay. Rizal. Okay. At yung dalawang ospital na yan, kunin mo bukas yung... kunin mo bukas yung ano na yan. Nilang hospital kung ano? Mary and Child Hospital na pinagawa ng ating butihing alkalde at Pedro. Wala kang babayaran. Ano mo, kanlura na silangan. At huwag po kayo magdaramdam sa amin. Susumbong po namin talaga kayo. Yes. Dahil kinukuha ko po ang resulta, sinabi po sa akin ito tinamaan na magaling na mama ito, there is no 100 amount to pay this result. You better go out. Sige. At kunin mo lahat yung mga pangalan ng ospital na yan at paparating natin yan doon sa tanggapan ni Mayor. Para nang sa ganun alam ko nakikinig ang ating butihing alkalde, alam ko nakikinig ang mga kakaway-kaway sa telebisyon. Yan po ang mga eksenang sitwasyon na nararanasan po ng ilang pulis na nag-aabono po sa pagbabayad po ng medical. Porya sana kung sa para sa sino man ang papalarin sa inyo, mabago na at magkaroon na tinatawag na mobilization at for verification system kung ano ang kalakaran sistemang tamang dapat ipairal. Yes, at alam mo, Ernie, dapat magbitiw na yan dalawa. Si Mayor Dirty Harry at saka si Asyong Salonga. Mas maganda sana kung nagtugma. Tapos pagkatapos ikaw na lang ang maging mayor ng Maynila. Much better. Iira lang kanlura na sila naman sa akin. At saka si Eddie Buando sa Bulacan. Bayaan mo siya. Huwag mo intindihin yun dahil mas maganda boses ko ron. No, kapatid na Eddie Rosales, sasamantalay ko na ang pagkakataon. Samantalang kahapon ay nagawi ako ng Manila Police District Station. Isang nag-iinarting umiiyak kuno. Anibay artistang Tagalog. Official suspect sa pang-hold up. Nakakilala sa pangalan Gobernador Dar E. Galgara. For isang taong gulang itong tinamaan na magaling na ito at isang pedicab driver. At ito'y naninirahan naman sa Area B, Parola Compound, Tondo, Maynila. Ngayon naman sa nasabing nagngangalang biktima na si Darrell Cruz E. Ventura, 22 taong gulang, estudyante po ng Centro Escolar University, tinutukan siya ng folding knife ng tinamaan na magaling. Ayun. At kinuha yung iPhone niya na nagkakahalaga ng 16,000. Aba, nasaan ba yan? Nasaan yung tarantadong yan? Naka-detain ito ngayon sa Station 3. Kutusan mo. Ikutos mo na ako. Pinangalan ko dalawang pulis na ito, At namang namata nito ni PO1 Marlon Franklin, PO1 Christian Nacion. Ito yung nakasign sa Regional Public Safety Battalion. At dinala ito sa kapagsumbungan ng Station 3 at ngayon nakaharap ito sa kasong robbery hold-up at illegal possession of deadly weapons. Ayan, Kaya kasalukuyang umihimas ito sa mainit na rehas na bakal. Ito tinamaan na magaling na kalawang ng lipunan na ito. Okay. Kaya ako'y nagpapasalamat, kapatid Eddie Rosales, kung meron pa tayong makakapanayam, kung abot pa yung oras natin. Yes, napakahaba ng oras natin. Hahanap tayo ng tunay na lingkod bayan. Ilan lamang yan sa mga reaksyon ng ating mga public servant na kung saan nag-aabono sila sa pagdating sa ospital na kumisan 100 lang ang baon nila ay naabono pa sa medical. Yung kawawa natin mga kapulisan. Ernie. Yes. Wala ka bang video karera dyan? Ako'y gagalugat pa dito sa lungsod ng Maynila.
hindi ka ba, wala ka bang pwesto peho dyan? Alam mo, ang video karera, parang guerrilla type yan eh. Okay. Alam mo ba yung guerrilla type? Oo. Kapag ka sinabing guerrilla type, considering like a vendor, ambulant vendor, kapag nandyan ang nanguhuli, tatakbo yan. Okay. Pag may kalaban at may sinigaw na may hapon, yan ang mga terminong ginagamit, may hapon. Ibig sabihin, may kalaban, itatago mo video karera mo. Ayan, oo. Ganun na nangyayari. Okay. Napakatagal na problema na ng panahon yan na nagugumon nga dyan yung mga kabataang walang malay. Sa patong kapatid kong De La Cruz dito, itong nakaasay sa Divisoria to, ako hinahanga ako yung tao ito ni Captain Gilbert Cruz. Sana ka ako, wag ng politikohin. Pagka kasi may naaasahin ng mga itinalagang mga kapitan o tikete, iniintriga nitong mga tinamaan na magaling na gusto kandidato yung mga bata nilang manok eh. Oo nga eh. Gusto nila malagay doon. Kaya naman ako sumisigaw. Alam ko nakikinig ang ating mga butihing mga otoridad na ama ng kapulisan. Yan po ang nagiging problema ng mga pulis natin, ano? At dito naman po sa akin pinupuntahang mga tanggapan, hindi naman po suplado mga pulis. Ayan. Dahil pag may simimangot, susumbong ko sa inyo. Yes, Dahil kasi ang public servant, yung sinasabing mong tatlong haligi, disiplinado, di abusado, kundi serbisyos tao, lagi pong nakangiti sa pagsumbungan at hindi nakasimangot. Hindi po ba? Kaya sa pamamagitan nga ng iyong programa, Wow Action, Balita Kakampi, at ikaw ang ama bilang ama ng programang ito na itinayo mo, ay alam ko marami sumusubaybay, ako yung mahanga at sumasaludo sa iyong programa sapagkat napakaraming sumusubaybay sa programa mo, kapatid na Ed Rosales. At meron pa lumapit sa akin na niloko naman ng 75,000. Pupunta raw sila sa POEA at gusto magpunta sa CIDG. Sabi ko, kailangan na entrapment. Pag-iipunan daw at malalaman mo sa akin, ikaw na ilalagay ko sa kanya. Correct. Kung ano mga pag-usapan nyo. Papuntahin mo rito. 150,000 ang nakulimbat ng mama. At sino ang kumulimbat ng 50,000 doon? Ayokong bagitin ang pangalan, pero ibibigay ko ang cellphone number mo sa kanya. Okay. At tatawagin ko sa'yo. Okay. Pasamantala, Ed Rosales, kapatid na Ed Rosales, sana mo ng ating may pabalita sa ating mga programang Wow Action Balita Kakampi. At ikaw nga, ama ng programang ito. Mula pa rin po sa aking kinalala dyan sa Manila Police District Station 1. Ako'y nagpapasalamat dito kay Sargento Garcia, SP Otto Tobias, na sana ay magpatuloy ang kanila paglilingkod sa pamayanan. Para po naman sa Action Balita Kakampi, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat, Ernie, sa iyong mga report, ano? Ang oras po natin, alas 4:15 po. Si Ernie Buwan po ang nagdala po ng ating oras, ano? At bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial po muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalam. Go! Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Kasi yan, may pangalan yan at may number yan sa SS. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours.
50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Sabi mo kay Papa, at ang aking pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit ng may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. naging yun doon. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa akin padala, sa I-Remit ng may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, Hindi nga. Ako, membro po ako ng wedding. kakampi! Sana ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Incorporated. And now back to our regular programming. Dahil sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong pinili. Magang tinta ay umalis sa daliling. Bumali tayo sa ating programang Wow Action Balita. Kanina po ay tinalakay po natin ang issue po dito po sa Taguig. At siyempre, tinatalakay po natin yung anak ng wedding sa iba't ibang lugar, anak ng sakla, anak ng karera, lahat po yan. At pinarating po natin sa Makati yung nasabing follow-up doon sa ating ipinarating sa kanya. At ang sabi nga ng nasabing sekretary ni COP ng Makati ay kanilang ino-operate na yung area ni Bob. At wag mo ipangasa sa akin, Bob, na ikaw ay babaksak yung At yan po yung sinasabi natin na lahat po ay ginagawa po ng inyong lingkod ay mga ipinararating po natin yung mga problema. Lalo po dyan sa mga anak ng wedding, anak po ng karera, anak ng video karera, anak ng fruit game. Lahat po yan ng mga anak ng tipaklong na yan ay wala po talagang magawang magaling. Kagaya po ni Bob ng Makati. Akala mo ba? Ako, sabi ko nga sa iyo, Bob, ng Makati, huwag mo ipangasa sa akin, napakalakas mo at hindi po kita titigilan sa aking programa. At tinitiyak ko sa iyo, Mr. Bob, kung sino man yung ipinagyayabang mo, diyan sa nasabing pwesto mo, diyan sa may Arnaez corner, Makati, sabi nyo, titiyakin ko po sa inyo na hindi ko po kayo titigilan diyan.
Kahit sino ang patong sa inyo dyan. Ha? Kahit sino ang patong sa iyo. Ha? At titiyakin ko sa iyo na gagalaw po ang tanggapan ni Hepe kapag ako po ang nakausap ng kanilang mga tanggapan. At hindi po ako bibitaw hanggang hindi po nasisibak ang pwesto mo dyan sa Makati. Anong sinasabi mong malakas ka at ikaw ang bahala sa lahat ng media? Lahat po ng sinasabi mo ay pinasisinungalingan ko sapagkat alam nyo kung bakit? Subukan mo sa akin tumawag. Subukan nyo, Mr. Bob, na ipinagmamalaki mo na ikaw ang management at protector ng wedding dyan sa Makati at Sakla. Patunayan mo sa akin na hindi kaya kitang tinagin dyan sa may Makati. Kapag hindi kita natinag dyan sa Makati, Mr. Bob, hindi na po ako magkukomentaryo sa iyo. Pero kapag natinag kita dyan, huwag ka na rito sa Pilipinas mag-wedding. Anak ka ng wedding. Anak ka ng teting. Ha? Titiyakin ko sa iyo, Mr. Bob, doon ka na sa ibang bansa. Hanggat nalalaman ko kung saan ka pumipwesto, hindi kita titigilan. Anuman ang hanap buhay mo, Mr. Bob. Titiyakin ko sa iyo, Bob, na ang anak ng wedding na sinasabi mo, dyan na ikaw na protector ng Makati, ha? Titiyakin ko sa iyo na mawawala ka dyan sa Makati. Dapat sa iyo, ha? Inaalis ka na dyan. Para na sa ganon ay malaman mo kung ano yung ginagawa mo. Akalain mo sasabihin mo at pagyayabang mo na ikaw na bahala sa media. Bakit? Lahat ba ng media hawak mo? Nagkakamali ka. Kaya yung sinasabi mo, Mr. Bob, kailangan yung negosyo po ninyo ay illegal. Dapat kayo ay huwag nagyayabang. Huwag kayo nagyayabang na kayo ay malakas sa isang pulis. Ha? Nako, sinasabi ko sa iyo, Mr. Bob, ha? Na yung lagi kita ngayon napapanaginipan, Bob, ng Makati. At titiyakin ko sa iyo, Mr. Bob, kapag sa loob ng isang buwan ay hindi kita natinag dyan sa Makati, napakalakas mo talaga. Believe na ako sa iyo. Ha? Hawak mo na ang mundo. Ha? Sapagkat ang pagkakaalam ko sa mga opisyal ng ating PNP, walang kinikilingan. Ha? Walang prinoprotektahan. At hindi sila pumapayag na mayroon pong illegal sa kanilang nasasakupan. Ha? Yan po yung ating panawagan. Di ba? Ang galing mo naman, Mr. Bob ng Makati.